Ito guys, paki-subscribe naman po, baka po pwedeng makahiling ng isang pag-subscribe at nandumami naman po ang aking subscriber. At pakihit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko at sa mga live. Salamat po, salamat. Malaking tulong po ito sa aming mga content creator. Ito pong mapapanood ninyo ay isang pagpapaliwanag na malinaw galing kay Congressman Toby Chanco na tungkol ito sa mga congressman na nag-insert ng budget, na ipapaliwanag po dito na kung paano tinanggal ng mga congressman na ito yung flagship project ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung mga dam na sinasabi nila, yung mga malalaking infrastructure na project ng ating Pangulo, so which is ang tinatawag po na flagship project. So ang ginawa po nila, inalis po nila yun at ang in-insert po nila ay yung pwede nilang nakawin. Katulad ng insertion na yan, na flood control na yan. So pakinggan po natin lahat itong mga sinasabi nito ni papapaliwanag ni Congressman Toby Chanco. May mga sinasabi siya before. Can you confirm this, Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na. Paano ba ito natin mahihimay? Paano mo natalisod? Or can you tell us the process? Your Honor, hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang, at nandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ganon? I mean, inaabot ng, you said ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hingin? Guys, grabe. Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. Doktor pa na So itong mga paglabas congressman po na ng to. Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natanda ko, March 24 yun, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez at si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Sabi ko yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung pakingi ng listahan. Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito, yung pondo para sa flagship? hindi, Bilhin nyo guys yung proyekto ng ating Pangulo na mas makakatulong sa mga mamamayan. Tinanggal nitong mga balasubas na itong mga ito. At ang isiniksik ay yung kanilang mga budget na kung saan-saan na sinasabi nga nitong si Congressman Chanco na merong sagasa at parking. Doon nagkamero ng flood control. Parang yung sa flood control yata ang in-insert nila doon na bilyon-bilyon. Tapos yung project ng ating Pangulo na makakatulong sa mga Pilipino, tinanggal nila, inalisan nila ng budget. Sino ba namang matutuwa nun? nahandun po yun sa proposal ng... proposal. Nasa NEP po yun. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga
insertions. Okay. So inalisan nila ng pondo yung flagship Yes po. programs. Pinilisan lang pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko hindi ko masisimulan. So maputol ko lang po ito guys sa mga kakaliwali dyan at saka mga kaluyalista dyan. Ito pala yung kung makikita nyo nung nagtalumpati sa SONA si PBBM na sinabi niyang mahiya naman kayo. Isa si Congressman Toby Chanco ang pumalakpak ng todo ng gusto at natuwa kasi ito pala ang dahilan. So Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, syempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ako dun sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yon, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalhin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. So guys, ibig sabihin pa talaga, yung itong mga insertion na itong mga congressman na ito, kumbaga, ako'y taga first district ng Manila o kung saan man, dadalhin ko sa ibang lugar doon ko ipupundo, which is yun na yung Ghost Project. Ito yung sinasabi niya eh. Correct me if I'm wrong, mga kabayan guys. Tapos mas nag-po si Presidente nung nakita na yun. Sabi niya sa akin, ano pinagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito? Aba, ay grabe naman. Sino bang matutuwa nun? Ay di siyempre magagalit ang Presidente nun dahil ang ginagawa nila, panluloko sa bayan, panluloko sa tao. Para lang magkapera o kung ano man, gawin nila dun sa budget na in-insert nila. Di ba po ba mga kababayan, mga kaliwali dyan? Mga kaluyalista ko. So, grabe po ang mga pinaggagawa talaga nitong mga to. Grabe talaga. Kaya po pala, ang ginawa ng Pangulo ay hindi muna na nagdadaldal. Hindi katulad nung mga nakaraang Pangulo na daldal lang ng daldal pero yun hanggang daldal lang. Walang ginagawa. Ang ating Pangulo po na si Bongbong Marcos Jr., nanahimik siya, nag-imbestiga po yan, sigurado. Nag-imbestiga pagkatapos sa kanya kakalusin. Ito na nga po yun, binulgar na nila ni President BBM yung kabulastugan nila, yung mga kawalang yan nila. Mga balasubas dyan ng mga congressman at saka mga senador. Budget na to. Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binigay yung proyekto. Kung Toby, Yes. hindi ko naman hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano yun? Para ano yun? Kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, paano ko ito presenta sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang bibenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof.
So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit niya. So, alam si Congressman A, sa District 1, nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ano lang to, hypothetical. Ano? Si Congressman B, babayan niya si Congressman ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si Sir Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Grabe. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 30.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, grabe, puro Saldico. Engineer Bryce. Inaabot siya ng 13.8 billion, guys. Ibabagsak yung pondo. Guys, lahat ito, puro Saldico. Ang total amount niya is 13 billion 803 million 693,000. Grabe guys, grabe itong si Saldico. Pero ito po yung opinion ko lamang. Guys, hindi po ako naniniwala na itong si Saldico lang ang gagawa nito. Meron pa po itong nakakataas dito, sigurado. At alam nyo na po kung ano yon. Pero mahirap po magsalita dahil wala tayong ebidensya. Although nabanggit na ang pangalan, mahirap po magsalita. Pero ang ano po dyan ay hindi po ito magagawa ni Saldico kung wala siyang dito katulong o kung sino man na mas mataas pa. Without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap mo na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Sabi-sabi. Hindi, Tito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. Walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi. Dahil may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yun na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan Siyempre tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request kasi baka request nila. Tinanong ko, sinabi ko, request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung pinisentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Ay, paano daw nangyari yan? Just very quickly, So talaga guys, magagalit talaga ang Presidente niyan. Talagang anong gagawin nila dyan? Talagang dinoktor na talaga yan. Dinoktor talaga nila. Grabe talaga. Kakapal ng mga mukha nyo. Tama ang sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Mga balasubas kayo. Doon sa dulo nun, 50 million, Saldico,
construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City. District, dulo no, 50 million, Zaldico, construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible, pero hindi ko na natanong yan, Sen. Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam, I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako Bicol, tsaka 2 billion sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganon yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ho ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress? Nakailang balik na ho kayo. Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po, yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa Occidental Mindoro tsaka Oriental Mindoro, ngayon na ako nakita ng GAA na 20 billion. Grabe, Kasi 20 yung billion. dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something. Nagsimula ang NEP nila 1.5 yung isa 2.5. 1.5 yung isa, 2.5 yung isa. Guys, so puro Saldico. Grabe ka walang ya talaga nitong Okay, yung Occidental Mindoro DO nagsimula 2,530 million ang NEP. Paglalabas sa Kaya GAA, magpakita ka na. 20,999 million. Ito, Congressman Saldico, kung talagang wala kang kasalanan, umuwi ka rito sa Pilipinas at ipaliwanag mo yan. Ipaliwanag mo yung mga pinaggagawa mo, yung mga aligasyon sa'yo. Ang dami billion, grabe. Okay, tapos yung isa, Oriental Mindoro DEO, 1,508,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan So kung makakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Chair, isang tanong lang po. Yes. Interjection, sir. Kahapon, ay nung isang hearing kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi yung una, yung ceiling ng SANEP, 4 na beses dadagdagan Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, andun yung UA. Ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-apat, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP and the GAA. Ito yung FLR. Another 400 something billion. Nung itotal ko, 1 trillion. Yun po yung taba. Ito po yung excess part ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi kaya ko lang nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. So guys, ito namang si Senador Marcoleta. Masyado nang exaggerated. Ito na nga yung pinakang ledger nga ng Ito yung ledger na nga ng computation na naimbestigahan itong si Kong Chanco Grabe naman. Anton De La Rosa, with the Very quick permission of lang kay Senator Turbo. Congressman Chanco. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program appropriations.
Program po yan. Hindi ito galing sa program. Hindi po yan Nakalagay sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismo galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pina-hold ka agad yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. O ngayon, kayo ngayong mga DDSK, napahiya kayo ngayon, ano? Sasabihin ng amo nyo si dating Presidente Duterte na sasabihin na blanco. Eto na nga, nakalagay pala talaga. Blanco ha. Blanco yung pinakakalat yung fake news ha. Pero ito nandito, nasa GAA talaga na mismong ipinatigil ng Pangulo. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit na ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pupunta kay Speaker? Opo, Your Okay, pangalawa. Ito guys, sinasabi naman itong isang testigo na dinala ni Senador Marcoleta. Si dating Speaker Romualdez daw ay dinidelibera ng 35 na maleta ng pera. At ang labing isang maleta naman iniiwan doon kay Saldico. So ito nga yung sinasabi natin na itong si Saldico, hindi magagawa ito ng mag-isa ni Saldico kasi bilyon-bilyon na nga ganito eh. Siguradong may nag-uutos din dito na mas taas pa sa kanya. At so ito na nga, nababanggit na nga dito ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. At dapat po talaga, mga kababayan, ay ito po ay dapat ay magpaliwanag siya dahil nasasakot ang kanyang pangalan dito. Ano po, nasasakot kung ako po ay ito po ay ang aking bilang isang Pilipino, ito po ang aking opinion. Dapat po ay magpaliwanag ang dating Speaker at pinsan buo pa ng ating Pangulong Marcos Jr. Pinsan buo pa po ito. So parang ang lumalabas po dito, dapat po ay siya ay magpaliwanag dito pag sa allegedly na pagbibintang nitong atong dinala ni testigo ni Senador Marcoleta na dating ini kung Saldico. So dapat po ay magpaliwanag kayo dito, Mr. Congressman Martin Romualdez. Magpaliwanag po kayo dito dahil ang nasasadlak po dito din ay kasi kayo ay kaanak ng ating Pangulo, ay disciple po na po siya, masasangkot din po ang kanyang pangalan dito dahil kayo po ay persasin dahil siya ay ang dating Speaker. So dapat po magpaliwanag kayo dito sa sinasabi nito, itong ibinibintang nito. Dapat po ay malinisin nyo at patunayan yung kayo ay walang kasalanan dahil kung hindi, ay nakakahiya po. At ang masisira po dito ay ang ating Pangulo. Ay ang natatandaan ko po, ang sinabi ng ating Pangulo ay wala po siyang sisinuhin kahit kamag-anak, kahit sino pa yan. Kahit ikaw ay kaibigan o kaalyado, wala siyang sisinuhin. So yun po mga kababayan. Yung pangalawa is ang pangalawa, di ko gano'n siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort po. Okay. Pangatlo po. Ang pangatlo nasa 15. Okay. So, puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit ko, yung sasakyan ni Kong Saldi. Ano sasakyan po yun? Yung backup niya? Isa yung ano ba ito? Yung high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung kinakargahan ho ninyo kasi kailangan natin ma-establish ito para baka mamaya pag inibitahon natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po nagkasya po doon sa Lighting at saka Suburban. 37 na. Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po. Opo. Nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week. Ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko is sa period lang po siya ng December po siya. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nag-deliver. Okay. Wala ko Kayo, itong mga na to, sinasabi nila basura daw. Ibig sabihin ng basura, yun nga yung code name nila sa mga kababayan. Code name nila sa pera. Sinasabi nilang basura, ninanakaw nila yon pero pera ng taong bayan yun, tapos sasabihin nyo, basura yon. Pera namin yun, tax namin yun.
Mga makakapal talaga ang mukha nyo, mga balasubas talaga kayo. Kung ano, lahat yun. Wala po kayo idea. Kung may idea kayo kung magkano yung bit ninyo, i-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga ringuan na maliit. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer ninyo. Transfer sa atin, sakyan po. Okay, maaaring totoo po yun kasi kung kalahating mga isang sako ang bigat, 50 kg almost, ang 1 million po ng pera natin ay 1 kilo po. So maaari po talaga yung ganung kabigat talaga. Kasi 50, 48 to 50 o 47 to 50 ay talaga maaaring hanggang 50 kg po yun. 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga malaya. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutyhan ko during the time. Pero meron pa babasa doon po sa inyong group chat. May mga billboards po. Kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, one last question. May pinapala po sa akin dito. Hindi lang po, natatawa kasi si Mrs. Diskaya. Kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sana hindi kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Rin nung mananabong na dati. So yan nga po, tama nga, 1 kilo sa 1 million. So almost nasa 50 kg. Tama nga po, tama yung sinasabi nito mga kababayan. Talagang notorious talaga ito. Lalo na itong dalawa na to, itong si Diskaya spouses na to. Dapat ito isuli nila yung mga pinagkukuha nila, pinagpundar nila na dahil hindi naman nila pera yan. Pera ng taong bayan, bilyon-bilyon ang halaga. Daming kasama rito. 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, VIP Security, BOC, VIP Security, OBP, VIP Security, Presidential Communication Operator. Galing pa ng OBP. Ano kaya mga kababayan? Na background check na to. Galing po siya ng OBP, kaya po pala sinasabi niya na alam niya ang dating bahay ni Michael Yang. So anong masasabi niyo dito sa mga sinasabi nito? Dati pala siya sa OBP. Ay sino po ba ang OBP? Hindi po ba ito yung dating ito po ang ating Vice President? Office, VIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all. Ito guys, ito, hindi naman ako nagbibigay ng kulay dito. Galing siya sa VIP, OBP. Sino na? Alam naman natin po kung sino ang OBP. Malalaman po natin yan. Pagkaya ni na cross-examine na. Chair, that's all my question. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator J.V. Arcito. Mr. Chair, consider that Congressman Tiangco requested that meron pa siyang prior commitment at 4. Pero ano naman, lagi magkausap na ito, siguro yung clarification na lang kung ilan yung total na FLR na na-hold na that is attributed kay Saldi. Saldi ko, ilan yung total.
Ayun, Your Honor, yung total na hold na attributed kay Congressman Saldico is yung 13.8, yung 2 billion na Ako Bicol, tsaka yung 2 billion po na BHW. So that's about 17 plus. 17 plus billion po. O halos 18, Your Honor. Pero I understand, yun na lang yung nahabol eh, no? Hindi na nakita iba. Ang estimate. Grabe. Almost 18 billion ang na-hold. Yun yata yung sinasabi ng Pangulo na binito niya yung iba. Akalain nyo mga kababayan na nasa batas natin ng 1987 Constitution na ang dapat na mas malaki ang budget every year ay yung education. Pero anong nangyari po noong 2025 kaya nagalit ang Pangulo, bakit mas mataas pa ang budget ng DPWH kaysa doon sa mandatory na talagang nakalagay sa batas ng 1987 Constitution na ang mataas po ang budget ay dapat ay ang mga pang-edukasyon. Dahil po yan ay nakikinabang po ay ang ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. Katais, correct me if I'm wrong, parang 60 billion dapat yung hinahanap total. Hindi, pero hindi ko masabi, Your Honor, kung nahandoon yun sa BICAM kasi yan lang yung nakita ko na attributed to Congressman Saldico doon sa BICAM ng House of Representatives. Kasi ang hawak ko lang na file is yung sa House of Representatives, Your Honor. Siguro last na lang kasi I will just wait for also si Yusek Bernardo because yung iba pong inaano natin system. Yung nagalit si Presidente, aside from yung pong priority programs niya, yung mga dams that was transferred or lodged in the unprogrammed appropriations, no? Tama ba yung foreign assisted projects kasama rin, no? Ayan, naalala ko to dahil ako yung nag-defend ng DOTR na ipinalipat nila from priority appropriations, pinalagay po sa yung foreign assisted sa unprogrammed funds. At isa ito sa ikinagalit ng ating Pangulo dahil alam ko po yung JICA ay lumapit sa kanya at ito po ay it was brought to his attention. Yes, tama po yun, Your Honor. Pati yung foreign assisted local counterpart na foreign assisted projects, ibig sabihin yun po yung commitment ng ating bansa doon sa foreign assisted projects. Linipat po from the programmed appropriations doon sa GAA at linagay po sa unprogrammed appropriations. So grabe pala Ito na nga yung sinasabi talagang pandaraya. Puta, grabe talaga. Kakapal na mga mukha nito, talagang walang sinisino kahit yung flagship project ng mismong presidente ay tinibag. Po yung ikinagalit niya, yung foreign assisted tsaka yung flagship na nawala po, Your Honor. So ibig sabihin ay si RSP. Mr. Chairman, sinasabi ni Congressman Toby, nilipat. Sino gumawa? Ang pagkaintindi ko po is yung sa Committee on Appropriations kasi nung pinag-usapan niya nung una, nasa amin pa yung budget eh. Nung unang yung sinasabi po ni Senator JV na nagreklamo yung JICA, hindi pa po nagbabaycam nun. So nasa House pa yung budget nun. So ang understanding ko, ang inireklamo is yung House version. Yun po yung understanding ko kasi alam ko nun, hindi pa tapos yung Senate doon sa Senate version ng General Appropriations Act. Siguro last point na lang. Senator JB, bago ko mag-last point, isa lang kasi nagmamadali rin si Rev. Toby. At talaga pong magagalit ang Pangulo natin Kong Toby kasi hindi lamang siya foreign assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay Yusek Kati, na nandun po si Yusek Pangandaman, bakit ka ako sinulatan ka na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling? From 79 million, gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, Kong Toby, noong 2024, magagalit ang Pangulo, sa GAA, zero na eh. Wala nang natira eh. Ganun po yung ginagawa at talagang nilalagay po sa mga convergence projects. Yun po yung CSSP, SSP, SIPAG, BIP, LIP, kung ano-ano pa. Yun lang po. Salamat. Maaring mga kababayan, maaring totoo ang sinasabi nitong si Senador Marcoleta dahil itong si Senador Marcoleta ay dating congressman. So yan na po ang masasabi ko.
Tama po kayo, Your Honor. Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga kinukuha lagi. So doon ko nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung ikinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent tsaka yung district. Thank you, Senator Marcoleta. Si Senator Turbo is reclaiming his time. Later, you'll be recognized again. Sorry, Mr. Chair. Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nag-question po ngayon. Kaya kayo po ang unang nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nag-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Ay, sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung Your Honor, sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo kay doon? panahon pa pala noon. 2016, napunta Hindi pala, naman ako kay sorry guys. Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Duterte nga ito, Martin kay Andanar. Yes, sir. Alright. Andanar to, Duterte After po to. noon, saan po kayo? Bumalik po. Active duty pa rin po. Ito po, konting trivia lang po, kung hindi nyo alam, si Secretary Andanar po, ay panahon ni Secretary po, sa PCOO po yan, sa media po yan, sa Malacanang. At yan po ang nilagay ng dating Pangulong Duterte. So ito pong taong ito ay nagnunungkulan noon na BIP Security. Although siya ay nasa AFP pa. Ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang yung office. May problema ho ba? Natatapos po yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po. Kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik? Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako. Ito, si Paildon. Si Paildon po, mga kababayan, ito po ay isang dating Magdalo na bataan ni dating Pangulong Duterte. So, ito po ay naging VIP security din ni Paildon. Na si Paildon noon po ay sa Bucor ay siya ang dating Bucor. Ni Yusik Paildon, nasamahan siya within 9 months po yata yon, pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, kasi baka cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Mr. Chairman, go ahead. kunti lang. So, ito guys, i-correct ko lang yung sa OBP pala is yung panahon pa ni Binay. So, connected pa rin siya dati doon sa katulad nun. Naging aide siya ni dating PCOO secretary na si Martin Andanar. So, which is ito po ay Duterte. At ito po ay nagsilbi din kay dating Bucor chief na si Paildon, na which is in-appoint din ni dating Pangulong Duterte. So, ito lang po. Yun lang po yung trivia. At ito naman po ay sinabi doon sa video. Ano ka? Mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire?
42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po. Tapos may mga offer na po sa akin na during nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City. Nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator Bato. Thank you. Nakatatlo ka na. Si Senator JB, balik sa'yo. Siguro, last point na lang kay Congressman Tiangco, no? Yung po tungkol sa Mr. Chair, dahil importante ito yung pong priority programs and foreign assisted fund na yung pagkakalagay sa unprogrammed appropriations, very, very controversial. Ang nangyari po daw tayo, ko siguro i-confirm ni Congressman Tiangco, sabi daw ng APRO chair nun, ilagay na natin yung foreign assisted at priority program sa unprogrammed, total sigurado naman yan na popondohan. Kaya ilalagay na lang yung aming mga projects o listings sa program appropriations. Yan ba yan? Pwedeng maging totoo, Congressman Tiangco? Yes, it seems to be that way, no? Kasi pinagpalit Ibig sabihin dapat secured yung pondo po dapat nandun tayo sa regular. Opo, tapos linipat po nila sa unprogram, and then yung mga insertions, yun po yung linagay po nila doon sa program. So ganun po yung nangyayari doon. Ano more questions Mr. Chair? You're done. So next in line is Senator Bam Aquino. Yeah, magandang araw for Congressman Tiangco. So yung tinatawag po na FLR, that's for late release, di ba? Yun lang po yung ginamit na term doon sa insertions. Ibig sabihin, hanggat... Dito pala si Senator Bongo Bakit hindi ito nag-interpolate dito, nag-cross exam? Napapag-aralan mabuti, i-hold yung lahat. Okay. Lahat ng insertions. And hinold siya based on the proponent, hindi siya hinold based on the project. So for example, nung nakita na may mga flood control, hinold rin po ba yung mga flood control doon? In FLR rin yung flood control? Di po, ganito po yun. Ang in-FLR is the whole insertion. So, syempre, ako po ang magpe-present, di ba po? So, hindi ko naman masasabi kung kalokohan yung project o hindi po kalokohan. Pero para sa akin, pag hindi po pareho yung proponent at yung district, hindi imposible para sa akin, talagang red flag, ibig sabihin, hindi na pwede yun. So yun po yung recommendation ninyo. That's the basis of your recommendation to the President. That was my presentation na parang pag hindi pareho yung proponent at yung district congressman, pag pinagtapat-tapat, lalo na kung district congressman siya, para sa akin, kalokohan na talaga. Suspect. That's the 13 billion. Tama po. Yes, 13.8 plus. Tama po yung sinasabi niya. Kasi paano ka ba naman, ikaw ay isa kang congressman sa letter A. Tapos dadalhin mo yung budget doon sa congressman letter B. Paano dapat nga, kung congressman ka sa letter A, doon sa distrito mo, doon mo dalhin yung budget na kinuha mo. Di po ba? 2 plus 2. Tapos party list, imposible naman na may 2 billion kasi alam ko, 150 lang po ang party list. So, nung nakakita ako ng 2 billion, hold din yun. Yung mga maliliit lang naman yung halaga. Tapos, pareho po yung proponent at pareho yung district na pinuntahan. Based on that only, I don't know the project. Based on that, at hindi masyadong malaking amount, sa tingin ko, okay. So, ang mangyayari po nun, mapupunta po yun sa DPWH at sila na ang hihingi ng requirements. Kasi nung in-FLR yan, ang tanda ko, wala lang po dito si Sec Manny Bonoan, former Sec Manny Bonoan. Nung in-FLR yan, gumawa siya ng bagong guidelines para stiktuhan. Ang kailangan approval nung, basta madami, siguro mga 5 requirements yon. So sila na ang magbe-vet kung yan ay valid projects o hindi. Hindi siya automatic na porket pareho yung proponent at pareho yung district, go na siya. Ang ibig lang sabihin, hihingin na ni Manny yung
yung mga dokumento. Parang step by step. Yes. No? Kaya ang nangyari noon, nakikita ko na minsan meron pinago, tapos makikita ko doon sa report nakasulat non-compliant. Ibig sabihin pala, hindi maibigay yung mga requirements na hiningi ng DPWH. Kaya yung 80 na yan, hindi magmamatch doon sa FLR pa sa DPWH. Kasi pagkatapos nasabihin mukhang okay to, hihingan nila ng requirements. Hinigpitan nila yan Dahil nga medyo may duda na, nagdadag sila ng requirements at nakakita ako ng non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman, so ang gagawin ko, babalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant. Binabalik ko doon sa kung ano yung kulang na requirements. That's clear, Congressman. My question is, since ang hearing ho natin tungkol sa flood control, nagkaroon ho ba kayo ng analysis about flood control, the type of projects na nandoon sa insertions ho natin? Ay, okay. Mabuti po na tanong yan. Napag-usapan yan in one meeting. Sinasabi nila na mukhang ano ba, high profit yung ginamit na term doon sa flood control. Ako naman, so pinag-uusapan namin, anong gagawin moving forward? Ang sabi ko, kasi nung dumating si Sec Manny Bonoan dyan, pinahinto niya kaagad yung rock netting tsaka yung slope protection. Pinagbawal niya yung dredging. Tapos, pinag-uusapan na for the 2026 budget, anong gagawin doon sa flood control. Ang sabi ko is, ang dapat ayusin is yung DUPA, yung Detailed Unit Price Analysis. Because assuming i-ban natin totally yung flood control, pero yung DUPA hindi po naaayos, hahanap lang sila ng ibang project na pagkakakitaan po nila ulit Number one yan. And number two, this one, I can say now, ang sabi ko, pag hindi nahinto yung bentahan ng project, hahanap ng ibang project na pwedeng ibenta. So by putting down the DUPA, yung unit price analysis, pag binaba, hindi naman, kasi pag binenta, pag nakita yan yung unit price analysis at hindi kikitain, may eliminate yung pagbenta. Yes. So ang akin, yung original scene is yung pagbenta ng project. 20 to 25% kaagad yun yung kinumpute natin, yung contractor, your honor, is 8-10%, yung DPWH kung ilan, ang pinakamalaking nawawala is doon sa pagbenta o doon sa sinasabi nila na insertion na meron agad 20-25%. So yun yung dapat na ma-eliminate. Kasi yun yung pinakamalaking nawawalang pera. Nila. At doon nagsisimula lahat nung, di ba pag binenta, binili, yung iba hindi naman lang gagawin, ibebenta ulit. Hanggang later on, wala na matitira doon sa proyekto. Pero ang pinakamalaking nawawala is doon sa bentahan, Your Honor. Sorry, just for a last question Yes, kay Congressman Chanco. So napag-usapan na baka dapat wag munang i-release itong flood control kasi hindi ni-release si rock netting, hindi ni-release si slope, hindi ni-release si dredging, di ba? Hindi, ang napag-usapan is yung nasa 2025 budget is pag-aaralan muna ni Sec Bonoan. I see. Kung legitimate. Kasi meron ako natatandaan doon, hindi ko lang alam kung anong district, sorry. Meron doon, hindi lang flood control. Meron mga projects doon na kahit hindi flood control, sinasabi ni Sec Bonoan, wag na nating ituloy. Which ones are these, Congressman? Hindi ko na matandaan specifically sa dami nung proyektong yun At kumbaga, nakita pa lang niya, alam niyang alanganin na. Hindi, kasi hindi nakaka-comply doon sa additional requirements na linabas ng when they asked for requirements, hindi makapagbigay, so wag na lang. Yes, yung linagyan nila yun ng mga, hindi ko alam kung barangay clearance ba yun, tapos yung DNR permit, madami. I think it was 5 requirements. Sana matanong lang yung DP, mas alam mo nila yun. Thank you, Congressman. Salamat. Yes, thank you. Mr. Chairman, just a question. Mr. Chairman, kanina po nagsabi si Undersecretary Bernardo na in an executive session, ikukwento niya yung sistema na nakagisnan niya. Are we going to go to an executive session? It depends on the members. If what's the nature of the request? Kanina po, maybe we can ask Engineer Bernardo. Nabanggit po niya na tama ho ba, sir? You may speak. In an executive session, nais niyong ibanggit ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Yes po, Mr. Chair. I can tell the body. So guys, puputulin na po natin dito itong ating vlog na to. Kung nakabot po kayo dito sa huling
yugto ng aking video. Muli po akong nakikiusap o humihingi ng kaunting tulong sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para naman po dumami-dami ang aking subscriber, at pakihit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko or mga live na pwede kong gawin. So ito po, tinatapos ko na po dito yung Senate Blue Ribbon Committee na ito. Ito po, sana po ay nakapulot tayo ng aral dito, at kayo na po ang bahalang humusga sa mga pinagsasabi ng mga resource person at saka sa mga tanong ng ating mga butihing senador. So, thank you po. Thank you for watching, mga kaluyalista and mga kakaliwali dyan.